Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Page of Swords. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may mga bagay ka dito na tinatanggal sa buhay mo, nire-remove. Some of you, may mga pinag-aaralan ka na pwedeng makatulong sa pang-araw-araw mo na ginagawa or sitwasyon. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga naaalala ka sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. And andun yung masasaya. Pwedeng may malungkot din pero mas gusto mong isipin yung mga memories na nagpapasaya sa puso mo. May mga desisyon ka na iniisip or pinag-iisipan dito. Tinatry mong i-address yung sarili mo sa isang bagay na nangyayari ngayon sa buhay mo. Pero nahihirapan kang makapag-umpisa. Meron ditong darating na bagong opportunity na ibibigay sa'yo and you need to grab it. Ako na may bago dito na papasok sa buhay mo na kailangan mong harapin. Some of you, journey na sisimulan mo. Kailangan mo pakinggan yung inner divine mo, yung intuition mo. Nakikita ko na yung gabay mo, they giving you some ideas na pwedeng makatulong sa buhay mo or sa mga dumarating sa'yo. You need to balance yung mga bagay-bagay para hindi ka mapagod. Some of you, you want to share. Gusto mo yung tumutulong ka. Isa yun sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. May blessing na parating. Some of you, may opportunity or someone will giving you a gift. Andun yung kinokontrol mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Ayaw mong magpadalos-dalos ng desisyon. Ayaw mong magkamali. Clarify natin the Hermit. Seven of Pentacles and Queen of Cups. Iniisip mong maglaan ng panahon, oras. Pero pag naaalala mo, nalulungkot ka pa rin, naiiyak ka. Feeling mo kasi may mga bagay na kulang. At hindi mo matanggap yon or hindi mo na-receive ko ano yung mga bagay na para sa'yo binigay mo, hindi na ibalik. Kumbaga. Clarify natin, Ace of Wands. The Tower and Page of Wands. Nagkaroon ng paghihiwalay. May new beginning na papasok ngayon, which is yung passion. Magkakaroon ng spark yung relationship. At para sa'yo, meron darating dito na magandang balita. Or may sisimulan ka dito. Clarify natin the High Priestess. Eight of Cups and Nine of Pentacles. Mas gusto mo nakalimutan na lang yung mga bagay na magpapasakit sa puso mo. Unti-unti ka naman nagiging masaya kung ano yung meron ka.
Mas gusto mo yung nagagawa mo yung mga bagay na nagpapasaya para sa'yo. Clarify natin na Ace of Pentacles. Three of Swords and Four of Pentacles. Unti-unti mong naialis yung sarili mo dun sa pain na naramdaman mo. Though hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan, pwedeng tao or situation. But you're thinking now to save or secure kung ano yung magpapasaya sa puso mo. Something here na darating na blessing para sa'yo. Clarify natin the Hangman. Wheel of Fortune and Knight of Pentacles. Nag-end na yung cycle. May new cycle na papasok. May peace of mind. Also, something yun na pagkakabisihan mo. Maialis mo rin yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na akala mo hindi mo mai-remove yung sarili mo dun. Pero unti-unti mo naman na maiaalis kasi mas may pagtutuunan ka dito ng attention mo, which is yung pera mo. Clarify natin the Fool, Ace of Pentacles, and the Empress. May blessing dito. May bibigay sa'yo dito na talagang deserve mo. And ito na, yung hinihintay mo. Kung ano man yung mga bagay na sa tingin mo magpapasaya para sa'yo. Some of you pwedeng fertility. Clarify natin, Six of Pentacles. King of Swords and the Magician. Itong tao na to, binibigyan kanya ng advice na sa tingin niya tama para dun sa mga dumarating sa buhay mo. Some of you, pwedeng ikaw to. Kung ano yung mga bagay na sa tingin mo tama para sa'yo, yun yung gagawin mo. And lahat ng paraan na kaya mo, susubukan mo. Kasi sa tingin mo, iyon yung makakatulong sa'yo sa ngayon. Clarify natin ang the Emperor. Knight of Swords and Eight of Wands. Someone wants to talk to you. Nagmamadali siya or gagawa siya ng paraan. Ipapakita niya yung passion na sa tingin niya magpapasaya para sa'yo at sa kanya. Very intimate. And some of you pwedeng may mga opportunity dito na darating para sa'yo. Gagawin mo lahat ng mga kaya mo. Though, andun yung point na kinokontrol mo kung ano yung nararamdaman mo dito. O yung sitwasyon. Some of you, meron ditong mensahe na marireceive mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung babae. Be honest with yourself. Look into your heart and you will know the truth of the situation. It's safe to admit the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. Lean upon us for courage and the strength, and take good care of yourself. Focus only upon your true desires and they will come to you upon angel's wings. Ang mensahe ng yung gabay na maging totoo ka lang sa mga gusto mong marating sa buhay. Gawin mo yung makakaya mo, magdasal ka lang palagi at sabihin mo, ihiling mo sa Diyos Ama, sa gabay mo kung ano yung mga pangarap mo at gusto mong maabot sa buhay. And nandyan lang sila para gabayan ka at tulungan ka every time na kailangan mo sila. Basta gawin mo lang yung best mo sa mga pumapasok at tumarating na problema, pagsubok o sitwasyon na binibigay sa'yo. Kumonek ka lang palagi kay God para mabigyan ka ng tamang gabay, ng tamang desisyon sa buhay. Kapag malakas yung connection mo sa Diyos Ama, syempre maganda rin yung dumarating sa buhay mo.
Basta magtiwala ka sa kakayahan mo at sa Diyos na makukuha mo kung ano yung tagumpay na gusto mong marating sa iyong buhay. And nandiyan lang sila palagi para gabayan ka. Isipin mo lang na maging positibo sa mga pangarap mo para maabot mo kung ano yung gusto mo at ma-achieve mo kung ano yung mga gusto mo pang maabot sa buhay. At itong yung reading, Taurus, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.